Sa dulo ng Kalye Misericordia sa Quiapo, may isang bahay na matagal nang walang nakatira. Walang gustong tumagal doon. Noong 1987, may isang pamilyang biglang nawala. Mag-asawa, isang anak na babae. Ayon sa kapitbahay, tahimik lang sila. Pero madalas marinig ang bata na umiiyak sa gabi. Isang gabi, may narinig na sigawan. Pagkatapos noon, wala na. Kinabukasan, bukas ang bahay. Walang dugo, walang bangkay, walang paliwanag. Parang may humigop sa kanila palabas ng mundo. Si Lara ay isang content creator na nagsisimula palang sumikat. Mahilig siya sa urban legends, mga lugar na may kwento at misteryo. Pero pababa na ang views niya at kailangan niya ng kakaiba. Kailangan niya ng viral. At nang marinig niya ang kwento ng bahay sa Kalye Misericordia, alam niyang ito na. Isang gabi lang naman, sabi niya sa intro ng vlog. Hindi ako naniniwala sa multo. 9:00 na ng gabi nang makarating siya sa eskinita. Tahimik, walang aso, walang hangin, kahit ang mga ilaw sa poste, parang nangingitim ang paligid. Paglapit niya sa gate, kusa itong bumukas ng bahagya. Hindi niya hinahawakan, napatawa siya ng pailit. Hangin lang siguro, pero walang hangin. Pagpasok niya sa sala, may mga lumang larawan pa sa dingding. Isang pamilya. Ang ama, nakatingin diretso sa kamera. Ang ina, tila pagod ang mga mata. Ang batang babae ay nakangiti. Habang kinukunan niya ng video ang larawan, biglang nag-glitch ang camera. 1 segundo, 2 segundo. Sa playback screen, napansin niyang wala ang bata sa larawan. Pero pagtingin niya muli sa aktual na frame, nandoon naman. Nang marinig niya ang mahinang katok mula sa itaas, doon siya kinabahan. Hindi mabilis, hindi malakas. Parang may bata na naghihintay. Hello? Sigaw niya. Walang sagot. Pero may narinig siyang mahina at mabagal na paghila. Parang may mabigat na bagay na kinakaladkad sa sahig. Paakyat. Hindi siya sigurado. Sa dulo ng hallway sa itaas, may isang pintong bahagyang nakaawang. Pagbukas niya, isang kwarto ng bata. May maliit na kama, may sirang manika, may aparador, at malamig. Hindi normal na lamig. Yung lamig na para may nakatayo sa likod mo. Biglang nagsara ang pinto. Kusa. Napatigil siya. Hindi na siya nabibiro. Sa loob ng kwarto, may narinig siyang paghinga. Hindi niya paghinga. May malamig na boses na bumulong malapit sa tenga niya. Nanay, bakit mo kami iniwan? Napatigil siya. Anong biglang may kumatok mula sa loob ng aparador? Mas mabilis ngayon. Mas desperado. Binuksan niya ang aparador. Walang laman. Pero sa likod ng kahoy, may kaskas na parang kinamot ng kuko. At may nakaukit na salita, hindi kami nakaalis. Biglang nagpatay-sindi ang ilaw ng kamera. Sa dilim, may nakatayong bata sa sulok. Basa ang buhok, maputla ang balat, at ang mga mata, walang puti, puro itim. Hindi kami umalis. May kumuha sa amin. Dahan-dahang lumingon ang ulo nito. Hindi natural ang galaw. Parang may pumutok na bugto. Nagsimulang mag-glitch ang video. Naririnig ang paghinga ni Lara. Naririnig ang mahinang yabag. Maraming yabag. Hindi isa, hindi dalawa. Marami. Paakyat ng hagdan. Biglang naputol ang livestream. Kinabukasan, may nakakita sa bahay na bukas ang gate. May kamera sa sala. Na-recover ang footage.
Sa huling 10 segundo ng video, makikita si Lara nakatayo sa sulok ng kwarto. Dahan-dahan siyang lumingon sa camera, pero hindi na siya mukhang siya. May madilim na anino sa likod niya. Mas mataas, mas mahaba. Parang may umayakap sa kanya mula sa dilim. Unti-unting umiti si Lara at walang audio. Makikitang kumalaw ang labi niya. Kung babasahin mo ang labi niya ng mabuti, parang sinasabi niya, may kasama na ako. Sabi ng mga kapitbahay, minsan may ilaw sa bintana ng kwarto sa itaas at may 4 na anino. Mag-asawa, isang batang babae at isang bagong babae na may hawak na kamera. Kung mapapadaan ka sa Calle Misericordia at may marinig kang mahinang katok, huwag mong sagutin dahil baka ikaw nang susunod na hanapin sa huling footage.